Wala kasing signs na kidnap si Z. Kateksan nga kami. Wala nang nangyayari sa pinapagawa ko sa inyo. Nang makauwi na sila Brandon at Tanya, ay agad hinanda ni Brandon yung tinake out niya na kakainin niya sana sa restaurant. Giniit niyang hindi niya maintindihan si Victoria kung bakit ang dami niyang tinatanong tungkol sa personal na buhay niya, na agad namang sinabi ni Tanya na bakit masyado siyang apektado, lalo't concern lang naman ang boss niya sa kanila. Pinagsabihan naman ni Brandon si Tanya na napansin niyang masyado nang nagiging close kay Victoria na baka pati sikreto nila ay masabi na niya. Agad namang sinabi ni Tanya na bakit hindi pa nila sabihin na kahit kay Sky na lang muna. Umangal naman si Brandon na parang hindi kilala ni Tanya ang anak niya, na siguradong mag-iiba ang tingin ni Sky sa kanya kung malalaman niyang kasal na siya dati, lalo't okay na silang dalawa. Sabay nangako siyang aayusin na niya agad at wala nang dapat makaalam pa. Kinaumagahan naman ay hindi mahanap ni Roxy yung cellphone niya dahil wala din ito sa hospital. Nang pumasok siya sa kwarto nila para maghanap, ay sakto namang tumawag si Archie sa number niya, na walang kaalam-alam si Roxy na naihalo sa mga laruan ni Ryle. Sinagot ng bata yung tawag ni Archie na tinawag pa niyang Nongnong, kaya nagulat naman ito na sigurado siyang anak niya ang batang sumagot sa tawag niya, kaya masayang masaya ito. Sakto namang lumabas si Roxy kaya nakita niyang hawak ng anak niya yung cellphone niya, na agad namang narinig ni Archie yung boses niya kaya agad niyang binaba ang telepono. Habang nahalata naman ni Dante si Sky na nagmamadali siya sa pag-uwi, na agad namang sinaad ng dalaga na maiihatid siya sa airport. Habang sinabihan siya ni Wesley na mahihirapan siyang mag-book ng Grab, kaya sinaad niyang makisabay na ito sa kanya, at nang papalabas na sila ay sakto namang nakasalubong nila si Gino, na agad namang tinanong ng bidata na saan sila pupunta dahil parang nagmamadali si Sky, na agad namang sinabi ni Wesley na maihahatid dito sa airport, kaya napaisip naman si Gino. Habang nang lalabas na si C sa bahay niya ay may narinig siyang kaluskos sa baba ng bahay nito, kaya tinawag niya ang pangalan ni Sky. Pagbaba niya ay may lalaking nakatalukbong na humawak sa kanya, pero nanlaban ito hanggang makatakbo siya, pero nang lalabas na siya sa pintuan ay may isang lalaki pang nag-aabang ito na nakatalukbong din, na tinakpan ng panyo ang bunganga ng dalaga, kaya nawalan na siya ng malay. Habang bumaba naman si Sky sa may daan papunta sa bahay ng kapatid niya, at naglakad na lang ito dahil ayaw niyang malaman ng iba na nasa Pinas si at babalik na siya ng Amerika. Nang malapit na ang dalaga ay natanaw niya ang isang close fan na may sinasakay na walang malay na babae, hanggang mapagtanto niyang si C ang babaeng yun. Nagsisisigaw si Sky at sinubukan niyang habulin, pero mabilis na nakaalis ang mga kidnapper. Nang magkamalay naman si C ay natakot ito dahil nakakulong siya sa isang maduming kwarto na hindi niya alam na may sumisilip din sa kanya. Takot na takot ang dalaga sa mga sandaling yan. Makikilala na natin kung sino ang stalker ni Z, na mapapahamak silang magkapatid dahil sa kagagawan ng taong nasa likod nito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng High Street dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.